Sinimula na sa ilang lugar ang mga tradisyon tuwing Semana Santa tulad ng pabasa at sinakulo. Inihahanda na rin ang mga palaspas na gagamitin sa Palm Sunday. Makibalita tayo kay Charis sa pagtalunan ng GMA Bicol. Ito ang pagsisimula ng taunang tradisyonal na pabasa sa Mandaluyong City. 28 taon na raw itong ginagawa ng mga kababaihan sa lungsod sa pangunguna ni Corazon Abalos, ang may bahay ni dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos. Kaninang umaga masaya pa ang tugtog sa pabasa dahil early chapter pa lang ng buhay ni Jesucristo ang kinukwento ng pakanta. Mamayang gabi, inaasahang magiging malungkot na ang tono nito oras na sumapit ang kwento sa paghihirap ni Kristo at paglalaan niya ng kanyang buhay para sa sangkatauhan. Isa pa sa mga tradisyon ng mga Katolikong Pilipino tuwing Semana Santa ang sinakulo o pagsasadula sa pasyon ni Jesucristo. Sa Cainta, Rizal, abala na ang grupong ito sa pag-iensayo para sa kanilang taunang sinakulo. Mula alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi ang kanilang rehearsal. Kaya naman kabisado na raw ng mga gaganap ang kanilang mga linya. Handa na rin ang mga costume at props nila. Ang tradisyong sinakulo ng mga taga-Cainta, 110 taon na raw ang tanda. Si Tatay Felipe, 38 taon ng panata ang pag-arte at pagdidirect ng sinakulo. Pinamana pa namin sa mga ninuno namin since 1904. Itong 1976, napasa na sa amin nung mga matatandang dati namumuno rito. Paraan daw ang sinakulo para madaling maintindihan lalo na ng kabataan ng buhay ni Kristo. Bago ang mismong mahal na araw, gugunitain muna ang Palm Sunday o Linggo ng Palaspas. Dahil 2 araw na lang bago ito, abala na ang ilang Ilocano sa paggawa ng mga palaspas. Bukod sa panata, nagsisilbi na rin itong negosyo ng ilang pamilya. Magdamag na ang paggawa nila ng mga palaspas. Tumutulong na rito ang mga nakabakasyong bata. Maibibenta nila ang mga ito sa halagang 10 piso kada piraso. At syempre, naghahanda na ang mga simbahan na magiging sentro ng mga aktibidad sa Semana Santa. Sa Vigan City, kabilang sa pinaghahandaan ng prosesyon ng 30 karosa at rebulto ng mga santo. We emphasize that we must not end up in the images. We must go beyond and we reflect on the suffering, death, and the resurrection. Pati mga pilgrimage site handa na. Sa San Fernando, Cebu, isa sa mga dinarayo ng mga deboto ang Mount Calvary Pilgrimage Site ng Holy Trinity Shrine. Tamang-tama ito para sa mga gustong makapagnilay. Dito makikita ang higanteng Holy Trinity statue na gawa sa bronze. Makikita rin dito ang mga life-size statue ng Passion of the Christ. Bukas ang shrine mula alas 6 ng umaga hanggang gabi. Charis sa pagtalunan, Nagbabalita, Pilipinas.